Maligayang pagbabalik muli para sa ikatlong pagkakataon o ika-35 pagtatanghal ng Relax. Si Lord ng mga Santo ang bahala sa atin. Ito si JM at paumanhin po kung hindi po ako nakapagpaalam sa ating ika-34 na pagtatanghal sapagkat walang masyadong refleksyon para sa araw na yun, sa episode na yun. Kaya dito natin ibubuhos ang ating ika-35 pagtatanghal sa ating pagninilay para sa araw ng Martes ng ika-5 linggo sa karaniwang panahon. At muli, ito ang araw ng mga na paggunita sa mga may sakit at paggunita sa mahal na Birheng Maria ng Lourdes. Ang ating unang pagpapahayag ay ayon sa aklat ng Henesis, Kabanata 1, talata 20 hanggang Kabanata 2, talata 4. Pagpapahayag mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga tambuhala sa dagat at lahat ng bagay na bubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpalan niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-5 araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, mailap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito at siya'y lubos na nasiyahan ng mabasdan ang mga ito. Pagkatapos likain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay bibigay ko naman sa mga mailap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Tumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likain ang lahat ng ito. At siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinangi sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa lupa at sa langit.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating salmong tugunan para sa pagtatanghal na ito ay, Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Pakiulit po, maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pinagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Tugon, maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng inyong luningning at kadakilaan. Pinamahalan mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Tugon, maningning ang inyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa impapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Tugon, maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Aleluya, aleluya, sa salita mo akitin ang puso ko at loobin, nang ikaw ay aking sundin. Aleluya, aleluya. Ngayon ay pakinggan naman natin ang ebanghelyo para sa pagtatanghal na ito, at ito ay hango sa ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 7, talata 1 hanggang 13. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang pagpapayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naguhugas ang kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang nagugas ng kamay ayon sa paraang inuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ang bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagbawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos si Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita na masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit tinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao
sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa iyo ay kurban, alalaong bagay, inahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa magitan ng mga turong minanan ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Mga kapwa kong mananampalataya, mga kapwa kong relaxers, narinig na natin ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ngayon pakinggan naman natin ang pagninilay ayon kay Reynald Perez sa 35 pagtatanghal na ito ng relax. Si Lord ng mga Santo ang bahala sa atin. Itinuturing ni Jesus na ang pinakadakilang utos sigit sa lahat ng mga utos ay ang pag-ibig. Pinagsabihan siya at ang kanyang mga alagad na may skriba at pariseyo kung bakit hindi nila tinutupad ang kinaugaliang tradisyon ng maghuhugas ng kamay bago kumain. Itinuring sila ni Kristo na mga pusong manalayo sa Diyos dahil walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Makikita dito yung mas pagbibigay kaulugan na utos ng tao kaysa utos mula sa itaas. Tunay na kailangan natin sundin ang bawat letra ng batas, ngunit mas mahalaga natin sundin ang diwa ng utos at iyan ang pag-ibig. Kung sabi nila na huwag kang gumawa ng masama, edi gumawa tayo ng mabuti. Kung sabi nila na huwag palampasin ang mga nakasanayang tradisyon, edi magkaroon tayo ng kultura na mabubuting ehemplo sa ibang tao. Ipinakita sa atin ng Diyos na siya ay isang mabuting tagapaglikha ng sanlilikha. Nilikha niya mga hayop sa katubigan at kalangitan. At sa uli ay nilikha niya ang tao ayon sa kanyang larawan at kaanyuan. Binigyan niya ang tao ng karangalan upang mamuno ng tungkuling tapat sa buong sangnilikha. At makikita dito ng lahat ng nilalang ng Panginoon ay mabuti. Kaya binasbas niya ang lahat ng ito. Ang paghahari ng Diyos ay puno ng pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Kung ating isa sa buhay ang mga kalagahang ito, pati ang alituntunin ng buhay pang Kristiyano, makakamtan natin nawa ang biyaya ng buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon at ang kanyang mga banal. Ngayon naman ay pakinggan naman natin ang pagninilay ayon sa paghahawan tungo sa liwanag ng salita ng Diyos. Bakit mahalaga ang mga batas sa ating lipunan? Sinabi ni Jesus sa mga pariseyo, mahusay na pinawalambisan ninyo ang salita ng Diyos para tuparin ang inyong tradisyon. Paano ipinamulad ni Jesus sa mga pariseyo at mga guro ng batas tungkol sa kanilang tradisyon? Pinararangalan ako ng mga ito sa kanilang labi at malayo naman sa akin ang kanilang mga puso. Walang silbi ang kanilang pagsamba sa akin at kautusan lamang ng tao ang kanilang tinuturo. Ayon ito sa aklat ni Propeta Isaías. Sa pamamagitan ng aming mga dasal at panalangin sa iyo, Ama, nawa kami ay luminis katulad ng paghuhugas ng aming mga kamay. Manalangin tayo.
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nawa sa pagsunod namin sa iyo, habag at awa ang aral, ang iiral sa aming puso. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At dyan po nagwawakas ang ating tatlong bahagi ng pagtatanghal ng relax. Si Lord at ang mga santo ang bahala sa atin. Ngayong 11 ng Pebrero, araw ng paggunita sa mga may sakit at paggunita sa mahal na Birheng Maria ng Lourdes. Ito si JM na laging nagpapaalala na kung ating sasabuhay ang makalagang ito, pati alintuntunin ng buhay pangkristyano, makakamtan natin nawa ang biyaya ng buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon at ang kanyang mga banal. God bless.